Bangsa Women Podcast. Assalamualaikum mga kabangsamoro. Kamusta po tayo? Nalalapit na ang ating Bangsamoro Parliament election. Kaya po tayo ay muling narito nagbabalik sa ating programa upang kilalanin ng more and more ang ating mga kandidato dito lamang sa Bangsa Reels. Real Talk, Real Stories. Kung saan real ang usapan, real ang kwento. Hatid ito sa inyo ng Bangsa Women in collaboration with United Bangsamoro Justice Party o mas kilala bilang UBJP with its party president and MILF chairman Alhaj Murad Ibrahim and Bangsamoro Multimedia Network Incorporated. Ako pa din ang inyong host, Hanan Arab, and welcome sa ating third episode. Mga kabangsamoro, atin na pong napakinggan ang real story ng dalawa sa mga women party nominees sa ilalim pa rin ng partidong UBJP. Ito po ay sa ating previous episodes. Well, this time, another real conversation naman ang ating mapapakinggan. Kaya naman hatid ko sa inyong mga kabangsamoro ang ating guest for today. She is currently a senior program officer ng isang kilalang international non-government organization, an advocate for women's rights, doctor on peace and development studies. She also finished a short-term course managing NGO Research Center sa Coady International Institute, Canada, a peace builder and loving mother, and a party nominee number 35 mula sa partido ng UBJP. Ma'am Noraida S. Chu. Assalamualaikum ma'am. Again, we are very much grateful po sa inyong time and effort na pagdalo po sa aming programa. Pero bago po tayo magsimula sa ating paunang segment, baka po pwede kayong bumati sa ating mga tagapanood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. It's really a pleasure and an honor to be featured in this program. Thank you very much for having me. Bago po, overview ko lang po sa iyo yung mga segment namin. Sa paunang segment po namin ay seryosong usapan po tayo. Under po sa inyong accomplishments, mga aspirations. Pangalawang po ang tinatawag namin na for the real cards. Dito po ay bubunot po kayo ng mga katanungan at sasagutin po ninyo. At ang pangatlo po ay ang tinatawag namin na rapid reels o fast talk, mas kilala, kung saan po pipili lang po kayo and minsan po ay hihingi po kami ng isang salita lamang galing sa inyo. Atin na pong simulan ang ating unang segment kung saan tatalakayin natin ang mga seryosong usapan. Sa paunang question po namin, sino si Ma'am Noraida Chu? Saan nagmula? Pwede mo po bang ikwento ang kasaysayan ng buhay mo? Ako po ay isang karaniwang Bangsamorong babae. Nagmula po ako sa isang napakapobreng pamilya. Ang aking tatay at ang aking nanay ay hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Dumanas po ako ng sobrang hirap. Yung pag sinabi mong sobrang hirap, yung halos hindi ka makakain ng 3 beses sa isang araw. Nakapag-aral lang po ako, nakatapos po ako ng pag-aaral dahil po sa academic scholarships and of course state scholarship during my college days. Kasalukuyan po ako ngayong isang worker po ng international NGO. At mapalad po ako dahil nakita ko po, una-una po, kung ano po yung tunay na kalagayan ng mga Bangsamoro. Kaya naging mithiin ko na po, noon pa po, na tumulong po sa peace process, paano po mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro. Isa po ito sa mga adhikain ko, isa po ito sa mga motivation ko because of the experiences that I had when I still, a kid. Nakikita ko po kung gaano po kapangit ang mukha ng digmaan. Naranasan ko po ang hirap ng buhay ng mga komunidad na dahil po sa digmaan, hindi makapaghanap buhay po yung mga tao. And from there on, at personal ko din po palang nakita ang isang lalaki na tinamaan po ng bala at halos napigtas yung kanyang paa. And from there on, sinabi kong, inshallah, sa kahit na anong paraan, tutulong ako kung paano maging mapayapa ang ating homeland, inshallah.
Kasalukuyan po ako ngayong isang single mother. Alhamdulillah, sa tulong ng Allah, nakapagpatapos po kami ng asawa ko nung siya nabubuhay pa ng 3 anak. Isa po ngayong doktor, isa pong abogada, at isa pong CPA. Alhamdulillah. Ayun po, ma'am. No? Para po sa aming ipangalawang tanong, paano ka namulat bilang kababaihang Bangsamoro? Nung nasabi ko kanina na dahil sa personal kong nakita, personal kong na-experience kung gaano kapangit ang mukha ng digmaan, ang violence, ang giyera. That's why nung nakita ko yun, namulat na ako doon sa katotohanan na kailangan kumilos ang Bangsamoro. Kailangan tumulong lahat ng Bangsamoro, ikaw man ay babae or lalaki. And from there on, sabi ko nga rin kanina, ginawa ko ang aking makakaya. Immediately after nung ako ay makatapos, naging volunteer ako. And then from there, napasok na ako sa NGO. I really had no opportunities, pero it was really an option na manatili po sa non-government organizations dahil po nakikita ko immediately yung impact and outcomes ng mga ginagawa sa non-government organization. Very gratifying po. And from there on, ginawa ko po yung aking makakaya upang tumulong po una-una sa pagsulong ng peace process. And of course, sa lahat po ng mga pwede kong may tulong para lang po may sulong ang kapayapaan at kaunlaran ng ating homeland, inshallah. Bale, base po sa inyong karanasan, ma'am, ano po ang nagtulak sa iyo para tanggapin ang pagiging party nominee under UBJP? Lahat po tayo mulat sa katotohanan na ngayon po, alhamdulillah, gumaganda na po ang buhay ng mga Bangsamoro. Pero marami pa pong kailangan gawin. And sa tingin ko po, sa maliit kong kaalaman for more than 30 years as NGO development worker at sa mga networks ko po na meron ako kahit papaano, siguro po na makakatulong ako inshallah sa abot po ng aking makakaya. Isa po sa minimithi ko po na sana one day, inshallah, makita ang Bangsamoro na wala nang mga kababaihan na mapipilitang lisanin ang kanilang pamilya, mapipilitang lisanin ang kanilang mga anak upang maghanap buhay sa ibang bansa bilang mga unskilled workers. Alam po natin na isa po sa tayo sa mga rehiyon na nagpo-produce po ng mga pagkarami-raming unskilled workers na nakikita po natin ngayon kung ano yung mga nagiging impact po sa Bangsamoro families. Dumarami po yung numero ng mga pamilyang nagkakahiwalay, yung mga anak na kinukulang ng guidance from parents dahil yung mga nanay po ay wala po sa kanilang mga tahanan. And hopefully, inshallah, I can be helped for those issues. Ayun po, no, dahil narinig na namin po ang inyong struggle as a woman ng Bangsamoro, ano naman po ang inyong pangarap para sa Bangsamoro community kung ikaw ay sakali pong mapabilang na sa parlamento? Yun na nga yung sabi ko kanina, siguro iaangkla ko po doon sa plataforma ng UBJP, particularly on youth and women empowerment. Gusto ko pong makatulong, una-una po, may strengthen po yung economic empowerment, economic opportunities for women as well as with youth. And then of course, yung strengthening, yung quality of education for the Bangsamoro. Ako po, katulad nung nasabi ko, alhamdulillah dahil sa tulong ng Allah, nakatapos ako mag-aral dahil po sa academic scholarships and state scholarship. At dahil doon nakita ko kung ano yung pwedeng gawin ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Kaya ang una-una ko pong aatupagin, inshallah, kapag binigyan po ako ng Allah ng pagkakataon to serve further the Bangsamoro, is strengthening women economic opportunities. Laying the foundation for a better, for more investors wherein pwede pong mag-alok ng hanap buhay para sa mga kababaihan. Economic programs for women, targeting women. And of course, helping the Ministry of Basic Higher Technical Education in terms of pushing further for quality education among the children and youth of the Bangsamoro, inshallah. At narinig po natin sa ating unang segment ang life story po ni Ma'am Nuraida, ang kanyang struggle, ang kanyang mga pangarap, particularly with the women and youth sector. Ito po ay magpuproceed na po tayo sa ating second segment, ang tinatawag po natin For the Real Cards.
Ito po ay tumor. No po si Ma'am Noraida po in terms of personal. Pwede naman po or kanyang leadership. Depende po sa kanyang mabubunot. 3 po yung inyong bubunutin. And 3. Sige. Para po sa unang katanungan, what kind of leader do you never want to become? Dictator. Sa pangalawa po, ano ang mas mahalaga, success o happiness? I would say success. Because I believe that when you're successful in all aspects of life, eventually, inshallah, you'll be happy. Para po sa panghuling tanong, what would make you step down from a position of power? Siguro if nakita ko na ang aking leader, ang lahat na ginagawa ng aking leader ay taliwas sa values that I have in my life. Sa values na sinusunod ko. Kung ang aking sinusundang leader ay lahat ng ginagawa niya ay taliwas sa lahat ng values na yun, I would opt to step down. At this point of time, let's proceed na po para sa ating rapid reels o mas kilala bilang fast talk. Unang katanungan, coffee or sleep? Sleep. Morning person or night person? Morning. Planned or spontaneous? Planned. Leader or team player? Leader. Online or face-to-face? Face-to-face. Your current mood in one word? Happy. If you could have superpower for public service, what would it be? Hopefully, mawala na ang corruption. One thing that instantly makes you smile. See my children happy. One word po for the Bangsamoro you hope to see in the future. Very progressive. Ayun po, bago po, natapos na po yung ating first, second, and third segments. At para po sa panghuling mensahe po mula kay Ma'am Noraida, ano po ang inyong message for the Bangsamoro? Salamat. Bangsamoro, sa coming na election po, we'll be making history. And let's be part of that history. Lumahok po tayo sa gagawing parliamentary election, September 14 of this year. Let's make a history. Let's cast our vote. Make sure that you are voting according to your conscience and not according to dictation from other people. Dahil po ang gagawin natin, ang boto natin, hindi lamang po boto para po sa ating sarili. Ito po ay boto natin para sa ating mga anak, sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. At boto natin ito para po sa future ng ating Bangsamoro region, our homeland. Inshallah. Once again, that was Ma'am Noraida Chu, Party number 35 under United Bangsamoro Justice Party. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Bangsa Real. Real Talk, Real Stories. Sana kahit papano, mas nakilala natin ang ating guest not just as a candidate, but as a woman with a story, a purpose, and a heart for service. At kung may isang bagay man kaming gustong iwan sa inyo, ito yon. Let's protect the gains of peace that we've really worked so hard for. And every conversation bring us one step closer to making informed choices. Lamang ang may alam. Kung nang-enjoy ka sa episode na ito, don't keep it to yourself. I-share mo sa family, friends, at sa mga gusto ring makarinig ng real stories from real women leaders. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, ingat palagi, stay inspired at tandaan kung saan real ang usapan, real ang kwento. Dito sa Bangsa Real, real na real. Muli, ito hatid sa inyo ng Bangsa Women in collaboration with United Bangsamoro Justice Party with its party president and MILF chairman Alhaj Murad Ibrahim and Bangsamoro Multimedia Network Incorporated. Again, this is your host, Hanan Arab, ang inyong Career Talk, saying, chika responsibly, vote responsibly. See you on the next episode.
Bangsa Women Podcast.